Sa harap ng nakamamatay na panganib, tumugon si Zuo Fan gamit ang parehong mapanganib na atake. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng ginto at itim habang inilalabas niya ang sarili niyang Thunder Flame Void Annihilation. Bam! Ang malakas na pagsabog ay nagpadaloy ng itim na apoy sa lahat ng direksyon, sunugin nga ang tubig hanggang sa mawala. Napadpad si Zuo Fan ng 1,000 metro, ang mga mata niya ay naglalagablab at dumadaloy ang dugo sa kanyang mukha. Samantala, ang kanyang kopya. Grabe, nandoon pa rin siya at inaasar ako. Lumubog ang puso ni Zuo Fan. Parang Diyos siya, alam niya ang lahat ng aking kakayahan at mas malakas pa sa akin. Habang tumatagal ang laban, lalo lamang siyang napapahina. Parang walang patutunguhan si Zuo Fan. Tuwang-tuwa ang kopya sa kanyang kalituhan. Saan na napunta ang yabang mo? Akala mo ba mas madali ito kaysa sa unang pagsubok? Senior, bakit mo pa kailangang itulak ito ng ganito? Ano ang nakukuha mo rito? Oh, iniisip mo pa rin na hindi kita papatayin? Ha. Ngumiti ang kopya, alam mo ba kung gaano nakatagal akong narito? Walang katawan, nakatali ako sa Nether Sea magpakailanman. Hindi ba may muling pagkabuhay sa Nether Sea? Bakit hindi mo subukan? Muling pagkabuhay. Nagbago ang tingin ng kopya, puno ng pang-aasar, ang muling pagkabuhay ay nangangahulugang isuko ang lahat. Imposible ito para sa akin na napakaraming pinanghahawakan. May sariling paraan ako muling mabuhay nang hindi nagkakabalik. Sisirain ko lang ang espiritu ng isang tao at sakupin ang kanyang katawan. Pero wala namang ganitong biktima na dumaan sa aking pintuan. Ngayon na nandito ka, papatayin ko ang iyong espiritu, sakupin ang katawan mo, at muling mabubuhay. Hihihi. Tumawa ang kopya at sumugod kay Zuo Fan, sabay labas ng Sundering Sword, Heaven Sealing Sword, Soaring Sword, Vaulting Sword, at Decimating Sword, handang lipulin siya. Umakyat si Zuo Fan at paulit-ulit na tumalon upang iwasan ang malupit na pag-atake. Ang bawat matinding hagupit at ang dami ng galit na nadarama mula sa mga espada ay nagdulot ng kilabot sa kanya. Plop alternation. 3 alon ng espada ang tumama kay Zuo Fan, isa sa bawat kamay at isa sa balikat. Ang sakit ay hindi lamang pisikal, ramdam ito sa kaluluwa. Sanay na si Zuo Fan sa sakit, ngunit ang tunay na suliranin ay kung paano haharapin ang walang patid na kopya. Biglang sumilay ang liwanag sa kanyang isipan, may natagpuan siyang pag-asa. Kinopya man niya lahat ng aking kakayahan, pati ba ang bagong natutunan kong pananaw? Huminto si Zuo Fan sa kanyang galaw sa gitna ng ulan ng espada at pinatahimik ang isipan. Sa sukdulang kapangyarihan, ang pamamayani ay winawasak sa isang kisap. Killing Fist. Tumama ang kamao ni Zuo Fan, sumabog ang dulo sa makinang na pula. Boom! Nagbaluktot ang paligid sa kanyang paligid habang ang Nether Sea ay kumikilos sa galit. Ang nakakatakot na lakas ay winawasak lahat sa daraanan nito, pati na ang enerhiya ng espada ng kopya. Ang pamamaraang natutunan sa unang pagsubok ay bumagay sa lakas ng kilin hanggang kaya nitong harapin kahit isang santo. Ngunit ngumiti lamang ang kopya. Ikinagulat si Zuo Fan nang tumama rin ito gamit ang eksaktong parehong galaw. Kaya pa niyang kopyahin ito. Hahaha, sabi ko na sayo, ako ay ikaw. Taglay ko ang lahat ng taglay mo. Tumama ang kopya, ngunit mas malakas. Bam! Nagtagpo ang mga suntok, kumulo ang tubig, at kumalat ang itim na bitak sa lahat ng direksyon. Ngunit ang pinakamalakas na alon ng lakas ay direkta kay Zuo Fan. Muling nawasak ng kopya ang kanyang atake. Hindi makapaniwala si Zuo Fan. Wala ba akong magagawa laban sa isang impostor? Bam! Ipinagsalpak siya sa lupa ng kalahating milya ang layo, ramdam ang sakit sa buong katawan, at nanghina. Bumagsak siya sa lupa, walang lakas na bumangon. Ang tanging kaligtasan ko ay wala akong laman sa loob, o kung hindi, tinapay na lang ako ngayon. Whoosh! Biglang lumitaw ang kopya sa harap niya, may malisyosong ngiti, hahaha, natalo ka at hindi nakapasa sa pagsubok. Gagamitin ko na ang iyong espiritu upang muling mabuhay, hahaha. Huff! Huminga si Zuo Fan ng malalim. Pilit bumangon, ngunit muling bumagsak sa panghihina. Pumikit siya, sumuko. Tumawa ang kopya ng mas malakas at inilapat ang kamay sa ulo ni Zuo Fan. Tapos na, Zuo Fan. Divine Eye of the Void 8th Stage, blink. Agad na muling bumukas ang mga mata ni Zuo Fan at ang kanyang kanang mata ay kumislap ng 8 gintong singsing. Natigil ang kopya, may butas sa dibdib. Tumingin si Zuo Fan at ang kamay ng kopya ay nanginginig, hindi ba taglay mo lahat ng aking kakayahan at lakas? Hindi mo ba alam na kaya ng Divine Eye of the Void 8th Stage na ipasa ang kahit anong atake ko sa iyo sa pamamagitan ng espasyo? Og! Napangisi ang kopya, oo, alam ko, pero hindi ko lang pinansin. Matindi ang titig ni Zuo Fan. Pinagtawanan siya ng kopya, tumingin ka sa ibaba. Tumitig si Zuo Fan at nakita ang karagdagang butas sa kanyang dibdib sa parehong lugar ng kopya.
Tumingin siya sa kopya at unti-unting naghihilom ang kanyang dibdib. Nalito si Zuo Fan. Hahaha, sino sa tingin mo ako? Tumawa ng malakas ang kopya, sabi ko sa'yo, ako ay ikaw. Kung saktan mo ako, saktan mo rin ang sarili mo. Patayin mo ako, pati ang sarili mo ang mamamatay. Lahat ng pinsalang gawin mo sa akin, ginagawa mo rin sa sarili mo. Wala kang magagawa sa akin. Nanginginig si Zuo Fan, hindi pwede. Bakit ka naman okay sa lahat ng sugat na ginawa mo sa akin? Napangisi ang kopya ng mayabang. Lubos na nalito si Zuo Fan at hindi alam ang gagawin. Hindi ko kayang saktan ng kopya kahit ano ang gawin ko. Mas malakas pa siya sa akin. Paano ba ako mananalo? Dahil ito ay pagsubok, tiyak may paraan para makapasa. Napangisi si Zuo Fan at nag-isip ng mabuti. Tumawa ng mapanlikha ang kopya, lumutang ng 100 metro at itinuro si Zuo Fan, pangunahing tao, Palem. Mula ngayon, ako na si Zuo Fan, hahaha. Nalilito pa rin si Zuo Fan habang papalapit ang patayan na atake. Bakit niya taglay ang aking Divine Eye of the Void at Apocalyptic Thunder Flame? Mayroon pa siyang bagong pananaw sa Tyrannical Feast. Parang nakikita ko ang isa pang sarili ko. Walang sino man ang may ganitong perpektong pananaw kahit ang isang sovereign. Tumingala si Zuo Fan sa parehong mukha na may malisyosong ngiti at ikinakalat ang mga braso. Sinusugal ang lahat. Tumagos ang atake ng espada ng kopya sa dibdib ni Zuo Fan at nagbanggaan ang dalawang katawan, mukha sa mukha. Hindi masaya ang kopya sa panalo, ngunit kalmado si Zuo Fan. Kailan mo napansin? Tanong ng kopya. Ngayon lang. Hindi kita mapapatay dahil nasasaktan ako rin. Ibig sabihin, iisa tayo. Ikaw rin ay nagpapanggap na ikaw ako, Zuo Yifan. Sagot ni Zuo Yifan. Panalo ka, Zuo Fan. Mukhang hindi ko matutuloy ang muling pagkabuhay gaya nung huli sa pamamagitan ng katawan mo. Hahaha. Nagbago ang kopya sa itim na usok at pumasok sa katawan ni Zuo Fan. Malabo ang mga mata ni Zuo Fan. Nang magising siya, nakaupo siya at walang sugat sa harap ng sira-sirang tarangkahan. Walang bakas ng laban. Ang kanyang anino ay lumutang, bumuo ng isang lalaking nakapula, 3 metro ang layo, at bumati, Zuo Fan, nakapasa ka. Salamat po, Senior. Tumindig si Zuo Fan at yumuko sa anino, Senior, ang lahat ba ng nangyari ay ilusyon lamang? Oo at hindi. Sagot ng anino. Paano yon? Ang ilusyon ay peke, ngunit ang laman nito maaaring totoo o peke. Tugon ng anino. Ang nakita mo roon ay ang mga pagdududa sa puso mo. Tinanong ni Zuo Fan, kung namatay ako roon, mamamatay rin ba ako ngayon? Oo at hindi. Ano naman ang ibig sabihin nun? Si Zuo Fan ay mamamatay, ngunit ang nabuhay. Zuo Yifan. Tapos ni Zuo Yifan. Ang kasalukuyang sarili ko ang mamatay, at ang lumang ako ay muling mabubuhay. Tumango ang anino, maaari mo itong tingnan ng ganoon, ngunit ang pagkamamatay ay labis na salita. Iisa kayo. Ang natirang isa ang magkokontrol ng puso. Magkatulad ba ang puso ni Demonic Emperor Zuo Yifan at ng kasalukuyang Zuo Fan? Umiiling si Zuo Yifan, si Zuo Fan ay nagmula sa mortal na mundo, habang si Zuo Yifan ay henyo ng Sacred Domain. Matagal na silang nagkaiba ng puso. Bakit kaya tinatanggap mo pa rin siya? Ngumiti ang anino, kung iba ang puso, iba rin ang landas. Ang pagkakasama ninyo sa iisang espasyo ay magdudulot ng tunggalian at sa huli ay mga panloob na demonyo. Hindi mo siya tinatanggal, sa halip tinatanggap mo? Ngumiti si Zuo Fan at umiling, nagbabago ang puso, ngunit mabuti man o masama, hindi ko maikakaila kung sino ako noon. Ang landas na tinatahak ko ngayon ay nakatayo sa mga labi niya. Ang pagtanggi rito ay pagwasak sa aking hinaharap. Kagaya ng pagtama ng suntok ko sa sarili ko imbes na sa kanya. Dahil iisa kami, kamangha-mangha, ngumiti ng maliwanag ang anino, maraming saints na nakamit ang kapangyarihan ng tinalikuran ng nakaraan, kung hindi man pinuksa ito, at nakatuon lamang sa paghahanap ng sovereign stage. Bulag sila sa katotohanan, pinipinsala nila ang kanilang sarili sa ginagawa nila. Ang landas ng bawat isa ay may marka mula sa unang hakbang. Ang pagtanggal ng marka na iyon ay winawasak ang anumang pagkakataon na tapusin ang kanilang paglalakbay. Kaya maraming saints ngunit kakaunti lang ang nakakarating sa sovereign stage. Salamat po, Senior, sa gabay ninyo. Yumuko si Zuo Fan. Lumutang ang anino sa harap niya at inilapit ang isang daliri sa kanyang noo, kumikislap na parang prism, kung si Zuo Yifan ang nauna sa akin, ibabalik na kita. Masaya ako na si Zuo Fan at ngayon ay nakapasa ka na sa pagsubok, hahaha. Ramdam ni Zuo Fan ang kailan-uwan sa puso at lumalim ang kanyang pangunawa. Napansin niya sa gulat na siya'y lumago sa isip at damdamin. Senior, maaari na ba akong magpatuloy sa ikatlong pagsubok? Siyempre, hayaan mo akong ipadala ka.
Sa isang galaw, nakita ni Zuo Fan ang isang itim na tarangkahan sa harap niya. Pinagmasdan niya ito ng matagal bago may humakbang at itulak siya papasok. Lumipad ang anino at nawala ang tarangkahan. Whoosh alternasyon. Sumulpot sa kanyang tabi ang matandang lalaki mula sa paglalakbay sa dagat at ang malaking lalaki, tumango habang naglalaho si Zuo Fan. Ulit na siyang nakapasa. Natakot akong pipiliin niya ang matigas na landas ng nakaraan. Oo, kasi ang Zuo Fan ngayon ay si Zuo Yifan noon. Bumauntong hininga at nagalak ang anino, nag-aalala rin ako na magiging si Zuo Yifan siya at sirain ang lahat ng aming pinaghirapan. Si Zuo Yifan ang perpektong halimbawa ng demonic cultivator, matigas ang ulo at makitid ang isip. Hindi niya maiintindihan ng demon transformation art o tanggapin ang aming landas. Kung naging mapanlaban si Zuo Fan at tinanggihan ng nakaraan, makitid din ang puso niya. Buti na lang, hindi iyon ang nangyari. Tumango ang dalawa, maraming naniniwala sa kanilang tama habang tinatanggihan ang iba na ganoon din ang ginagawa. Hindi nila alam na bawat isa ay refleksyon ng isa't isa. Nakakatawa kung paano puno ng mga hanggal ang mundo, nakikipaglaban sa sarili nila. Nagbunga ang ating pagsisikap, tinanggap ni Zuo Fan ang nakaraan at mas malapit sa Dao. Maaga pa para sabihin. May huling pagsubok bago ang pagsubok ng Nether Sovereign. Bawat paglihis ay magwawalang bisa sa lahat ng pinaghirapan natin at ang huling panalo ay mapupunta sa Heavenly Sovereign. Nagpahayag ng seryosong mukha ang malaking lalaki habang ang isa ay bumauntong hininga. Rumble. Tumingala ang tatlo sa langit, nag-iingat sa bawat galaw. Ang apat na landas namin ng Sovereign ay humahawak sa Nether Sea sa loob ng maraming taon laban sa Heavenly Sovereign, ngunit dahil dalawa na sa amin ang nakalipas na, hindi matiyak kung gaano katagal bago tuluyang mapasakamay niya ang dagat. Sana'y sapat na para maipasa lahat ng mana. Boom! Isa pang malakas na tunog mula sa itaas, ang buong dagat ay kumulo at ang mga dambuhalang hayop ay nagtago. Muling sumalpok si Zuo Fan sa lupa. Kasabay ng kanyang pamilyar na sigaw. Mas kakaiba ito kaysa sa mga nakaraang pagsubok. May mga pinwheels, kahoy na kabayo, swings, rocking chairs, at marami pang laruan. Tumugon si Zuo Fan ng konting pagkabigla. Ang unang pagsubok ay may dambuhalang tarangkahan, halos imposible buksan, pero nakuha ko ang Tyrannical Path. Ang pangalawa ay hinarap ko ang dating sarili ko para patibayin ang isipan. Ang mga senior ay kakaiba at may sariling estilo, pero ano naman ang ikatlong pagsubok? Isang playground? Hindi ko ito binili noon para kay Batang Sanzi, 100 taon na ang nakalipas. Laging alerto si Zuo Fan, sumigaw habang walang nakikita, ito ba ang ikatlong pagsubok? Senior, maaari po ba kayong lumabas? Katahimikan. Nagmasid si Zuo Fan ngunit walang bakas ng sinuman. Whoosh! Biglang may anino sa likod niya na ikinagulat siya. Nang tumingin siya, wala roon. Muling lumitaw ang isang tao sa likod, lumingon si Zuo Fan ngunit wala pa rin, Senior, sapat na po sa biro. May lakas na kayo para patayin ako sa laro. Hahaha, muntik na akong mamatay sa pagkabagot mag-isa sa Iens. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsasawa sa'yo sa madaling panahon. Narinig ang boses ng bata na ikinagulat ni Zuo Fan. Nang lumingon, wala pa rin. Senior, ibig bang sabihin na ang pagpasa sa ikatlong pagsubok ay kailangan ding talunin ka? Bakit ako lalabanin? Tumawa ang bata, dahil gusto mong makapasa, ang layunin ay taguan. Hanapin mo ako, at makakapasa ka. Taguan? Napakunot ang noo ni Zuo Fan, hindi ba basta-basta lang ito? Ganun mo ba iniisip? Magsimula ang bata, sige, laro tayo ng kahoy na manika. Panalo para makapasa. Peste, ngayon iba na ang paksa. Walang loika. Hindi kagaya ng nakaraang dalawang senior, ang isa ito'y kalat-kalat. Siya ba ang tagapangalaga ng ikatlong pagsubok? Tumugon si Zuo Fan, mukhay ng inig, Senior, pakiusap, huwag na kayong magbiro. Gusto ko talagang makapasa, pero parang mababa ito sa inyo. Mababa sa akin? Isang malaking tao tulad mo gusto ang respeto ko? Biglang sumulpot sa harap ni Zuo Fan ang isang batang may 8 taon. Bagamat bata ang anyo, ang mga mata ay puno ng karunungan at ang mukha ay may kapalaluan, tila tumitingin pababa kay Zuo Fan. May kakaibang pakiramdam si Zuo Fan, parang muli niyang nakikita si Batang Sanzi. Dapat noon ay tinawag niya si Batang Sanzi na senior, ngunit napakahirap sabihin iyon sa isang batang katawan at isip. Oh, senior, patay na sacred beast ka rin ba? Hey, tao ako, buong buo. Huminga ng malalim ang bata at tinayla ang dila, kaibigan, narinig mo na ba ang pinakamahusay na talento sa kasaysayan? Pinakamagaling na talento? Nag-isip si Zuo Fan, hindi ba yon ang Heavenly Sovereign? Siya ang una sa 10 sovereigns. Pinakamataa's man ng cultivation niya, hindi siya ang pinakamahusay na talento.
Nagmalaki ang bata, ang talento ay namamayagpag sa kabataan, nakakamit sa kanilang kasikatan, at patuloy na nangingibabaw sa pagtanda. Tignan mo ako, sa itsura, sa walang hanggang kabataan, hindi ba ako namamayagpag na kabataan? Wala ang Heavenly Sovereign sa akin. Ang tagumpay niya ay sa edad na 20. Nakamit ang cultivation para hindi tumanda. Pero ako, nakuha ko lahat sa 8 taon. Sino ang henyo ngayon? Pinagmasdan ni Zuo Fan ang batang harap niya at sumigaw, narinig ko, sa 10 sovereigns, ang huli ay ang child sovereign, na natagpuan ang landas niya sa murang edad. Pwede bang, sir? Hoy, wag na ang huli mong bahagi. Napangiti at napangisi ang mukha ng child sovereign, lahat tayo ay sovereigns, pero nagbubulong-bulong pa sa likod ng isa't isa. Lalo na silang tatlo, walang hiya na tawagin ang sarili nilang pinakamagaling. At pag ako naman ang sunod, ako ang tinatawag nilang menor de edad. Hindi ba pwede ninyong gamitin ang ultimate talent? Tinuturing niyo ba akong mababa dahil sa itsura ko? Ngumiti si Zuo Fan at yumuko, patawarin po, sovereign. Ngunit kahit ganoon, kayo pa rin ang isang sovereign, isang antas na pinapangarap ng lahat at hindi maabot kahit mabigyan ng mababang titulo. Ayoko marinig ang ganyang pananalita sa akin. Hindi rin naman ako gaanong kulang kumpara sa siyam na iba pa. Uminit ang ilong ng child sovereign at tumingin kay Zuo Fan ng malamig. Kaibigan, napunta ka ba rito para pumasa sa pagsubok? Oh? Oo. Umuwi ka na lang, hindi mo ito kakayanin. Bakit? Hindi ko pa nga sinubukan. Tinatanong mo pa rin bakit? Dahil binanggit mo ang titulong yon, kaya yan. Humph. Nilunok ng bata at itinilap ang dila, tinawag mo akong huli, kaya panatilihin kita sa Nether Sea hanggang mabulok ka. Napabuntong hininga si Zuo Fan. Ang child sovereign ay mukhang bata, pero naging sovereign na sa napakaraming eons, hindi tulad ni Gosantong. Paano niya nagagawa ito at kumikilos pa rin gaya ng isa? Paano siya naging sovereign? Ano ang kanyang landas? Sa kabila nito, sadyang mahigpit siya sa akin. Naranasan ko na ito noon kay Batang Sanzi. Siguro, kailangan ko lang kumbinsihin ng Batang Sovereign. Ano nga ba ang nagpapanatili sa kanila sa parehong anyo sa kabila ng mga taon? Oh, Sovereign, nagkamali lang po ako sa aking sinabi. Sa totoo lang, lahat po ay may pinakamataas na respeto at paghanga sa inyo kumpara sa iba. Ngumiti si Zuo Fan, ipinakita ang kaakit-akit na anyo at pinalambot ang Batang Sovereign, wala pang sino man sa kasaysayan ang hihigit sa inyo. Wala pang kabataan ang nakakamit ng landas sa napakahabang panahon. Kahit ang inaanak ko, si Gosantong, nakamit niya ang kapangyarihan dahil siya ay isang batang sacred beast pero lumaki rin sa huli. Kayo lamang, habang bata, nangingibabaw sa lahat ng iba pang sovereigns. Siguro selos sila kaya tinawag kayong huli. Pero para sa akin, hindi kayo huli, kayo ang una. Ngumiti ng malapad ang child sovereign, talaga? Mas totoo pa sa sarili mo at sa akin. Sa murang hitsura mo, walang makakatalo. Siguradong naiinggit sila, hahaha. Ngumiti si Zuo Fan, pinupuri ang batang sovereign. Ang pag-abot sa landas sa murang edad ay kahanga-hanga, ngunit walang sino man ang gustong manatiling sanggol na parang paslit. Ang talento ng child sovereign ay pambihira, pero nakatali siya sa anyo ng bata, kaya't kinokonsolida niya ang sarili sa papuri. Bakit nga naman maiinggit pa ang ibang sovereign sa isang batang maiksi? Kahit si Zuo Fan, hindi niya gustong maging tulad niya. Tumango ang child sovereign, payak tulad ng pangalan niya. Ang kaunting papuri ay yumantig sa kanya, tama, may mata ka, kaibigan. Gusto mong makapasa? Tutulungan kita. Dahil sobrang hinahangaan mo ako, papayagan kitang makalusot. Pero bago yun, ako ang nagbabantay sa pagsubok na ito para sa Nether Sovereign. Kailangan kong gampanan ng tungkulin ko, baka siya'y magreklamo. Pakisuyo po, senior. Nagalak si Zuo Fan. Mapanganib man ang mga naunang pagsubok. Marami siyang natutunan. Ang huling pagsubok ay dapat pantay din, kaya't sabik na siyang makita ito. Ngumiti ang child sovereign, sige, pahihirapan lang kita sa laro ng habulan. Mahuli mo ako at makakapasa ka. Oh. Napakunot ang noo ni Zuo Fan, sovereign, hindi ba ito masyadong madali? May mas malalim pa bang kahulugan ng larong pambata? Ano pa ba ang makakatulong sa iyo para makapasa? Oh, makapasa lang. Napahiya si Zuo Fan sa sobrang overthinking. Natakot siya na baka imposible ang laro at mabaygo. Pero ngayon sobra namang madali, walang makukuhang aral. Sobrang mapili ako. Nakita yun ng child sovereign, gusto mo ng sakit? Pwede. Parehong laro, pero ngayon titiyakin kong manatili ka rito hanggang mabulok ka. Lumuha ang puso ni Zuo Fan. Dahil naranasan na niya ang dalawang pagsubok, alam niya na may dahilan ang pagiging misteryoso at kakaiba ng mga sovereigns. Siguro pareho lang ang laro? Tumango siya ng seryoso. Pakisuyo po, senior. Tumutok si Zuo Fan at sumugod sa child sovereign. Whoosh alternasyon.
Biglang nawala ang bata at lumitaw sa likod niya, nakasakay sa isang kahoy na kabayo, iniisip mo pa ring madali, hindi mo pa rin ako maabot. Whoosh! Muling sumulpot si Zuofan at inabot ang balikat ng bata. Alam kong kahit isang limitado lang na sovereign, imposibleng malampasan ko agad. Wika ni Zuofan mula sa likod ng bata, ang kanang mata kumikislap ng gintong aura, at ilang pulgada na lang ang layo niya sa bata. Ramdam ni Zuofan ang kakaibang tensyon, syempre, kung gagamit ng mystical art ang sovereign. Hindi ko ito malalampasan kahit sa 1,000,000 taon. Reverse psychology, ba? Kumikislap ang mata ng child sovereign at tumawa, relax, masigasig ako sa laro at hindi lalabag sa patakaran. Kahit hindi nito malalaman, tuso ka talaga, hahaha. Pinanood ni Zuofan ang bata sa ibabaw ng swaying wooden horse. Nang maabot niya ang balikat ng bata, hindi niya ito nahawakan. Hindi ko siya mahuli kahit malayo lang. Nagulat si Zuofan. Ang child sovereign ay nasa parehong kabayo, tumatawa. Hindi ako gumalaw ngayon, pero hindi mo pa rin ako nahuli? Hahaha. Tumakbo ang bata sa isang kama, tumatawa. Seryoso si Zuofan. May kakaibang galaw ang child sovereign. Ginamit ang kabayo para umiwas. Ang ganitong kasanayan at detalye, kaya lang ng isang sovereign. Mas mahina siya ngayon, pero may karanasan at tamang pag-iisip para harapin ang sinuman. Nakatutok si Zuofan, kumikislap ang kanang mata ng ginto, freeze. Naging solid ang espasyo ng child sovereign, muling sumulpot si Zuofan upang abutin siya. Ngunit bigla itong nawala. Illusion ba ito? Nakarinig siya ng boses ng bata mula sa likod, nasa swing na, kumikilos ang mga paa habang nakangiti. Ang bilis, huminga ng malalim si Zuofan. Limitado man, mas mabilis pa siya sa Divine Eye of the Void. Ang isang sovereign ay ibang antas. Hindi lang lakas, kundi karunungan at kasanayan upang palawakin ang agwat sa iba. Handang lumaban si Zuofan, nagpakita ng liwanag mula sa Divine Eye of the Void, paulit-ulit na sumulpot, kamay bumuo ng parang lambat upang mahuli ang child sovereign. Ang batay mistulang usok, maliit o malaki, nakalusot sa lambat habang tumatawa. Nagpalibot sa playground ang dalawang tauhan, habulan at pagtakas na walang tigil. Huminga si Zuofan, 4 na oras na walang resulta. Tumatawa pa rin ang bata mula sa swing, paslit, pagod ka na ba? Tignan mo ako, hindi man lang ako napagod. Isa kang sovereign, paano mo yon ikukumpara? Basta habulan lang, pero gumagamit ka na naman ng tuso at mga patibong. Siyempre, mapagod ka, sabi ng child sovereign. Kaibigan, alam mo ba ang pinakamagaling na hayop para makahuli ng daga sa lungga nito? Sabi ni Zuofan, pusa? Gago, ang daga mismo. Natawa ang child sovereign, gusto mo lang mahuli ako, hindi makipaglaro. Kung hindi mo kayang sumabay, paano mo ako mahuhuli? Alam mo ba kung paano o saan ako umiwas? Napanginig si Zuofan, isip niya ay gulo. Huminga ng malalim si Zuofan at ipinikit ang mga mata. Nang buksan niya ang mga ito, nawala ang dating tindi ng kanyang mata. Tumango ang child sovereign, muli. Sige, sumigaw si Zuofan habang umiti at muli niyang hinabol ang child sovereign. Hindi pa rin niya ito nahahawakan. Ngunit hindi na siya mukhang tensyonado, kalmado na siyang lumalaban sa laro, paulit-ulit na hinahabol ang bata. Dahil sobrang na-enjoy niya, nakalimutan ni Zuofan kung ilang beses na niya itong ginagawa. Mas ginusto na lang niyang maglaro para sa kasiyahan mismo. Tumakbo siya sa paligid hanggang sa maramdaman niyang halos maabot na niya ang child sovereign. Naiwan siya sa huli, ngunit sa instinct, umabot siya sa isang gilid at ramdam niya ang laman. Tumingin si Zuofan sa ngiti ng child sovereign. Nahuli kita, congrats, nakapasa ka. Ang pagbati ay hindi na parang bata, nagmature ang mukha ng bata at tumango. Saan ko ba napasa? Biglang naalala niya na ang larong ito ng child sovereign ay ang pagsubok sa third trial. Sobrang na-absorb siya sa laro kaya nakalimutan ng lahat. Tinanggap mo ang bagong paraan, mahusay. Huminga ng malalim ang child sovereign, hindi ba masaya ang paglalaro? Hindi ba masarap makalimot sa lahat ng alalahanin mo? Tumango si Zuofan. Tumingala ang child sovereign at huminga, batang lalaki, ako ang best talent sa mundo, natagpuan ng aking landas mula sa murang edad. Lahat ay akalaing ako ang pinakamalakas, kinatawan at pag-asa ng sangkatauhan. Ngunit naging sovereign ako ng 100,000 taon matapos ang siyam na iba. Ang tinatawag na huli. Alam mo ba bakit? Pakilawan po ako, senior. Yumuko si Zuofan. Nagpatuloy ang child sovereign, ang tagumpay sa kabataan ay nangangahulugang ikaw ang sentro ng pag-asa ng lahat, ngunit kakaunti ang karanasan. Walang kaalaman o gabay, natigil ang aking cultivation sa Peak Saint sa mahabang panahon. Sa huli, ang siyam na iba ay umusad, naiwan lamang ako. Nalito, nawalan ng direksyon, umiyak, nagreklamo sa langit.
Nakita ko ang maraming kilalang masters humihingi ng gabay ng walang hiya. Dumaan ako sa pagsubok at paghihirap hanggang sa maunawaan kong ang kulang ko ay ang mabuhay. Mabuhay? Opo, mabuhay. Ipinaliwanag ng Child Sovereign, kapanganakan natin, walang inaasam, walang pangalan, walang kapangyarihan malaya at magaan. Sa paglaki, hinahangad natin ang yaman at katanyagan, pinapangarap ang mataas ngunit kaya ginugol ko ang 100,000 taon sa simpleng pamumuhay. Nagpanggap akong bata, nakipaglaro sa iba pang mga bata upang punan ng puwang sa loob at maging isang tunay na sovereign. Ang landas ko ay ang karaniwan, pagbabalik sa pinagmulan. Tumingin ang Child Sovereign kay Zuo Fan at hinaplos ang kanyang balikat, paslit, walang sino mang tao ang nagsisimula ng may pasanin. Lahat ng alalahanin mo ay pinili mo sa pagtahak ng landas. Kapag pinili mo ito, matutunan mo ring bitawan. Hindi mo ba nagawa iyon hanggang ngayon? Bumalik sa pinagmulan, sa inosenteng bata. Obserbahan ang mundo at mahuhuli mo ako. Lubos ang aking pasasalamat, Senior. Yumuko si Zuo Fan. Ngumiti ang Child Sovereign at itinuro ang 2 daliri sa noo ni Zuo Fan, kumikislap ng prismatic, ito ang iyong patunay upang maabot ang Nether Sovereign Seat of Enlightenment. Mas mabagsik na pagsubok ang naghihintay. Nang inig si Zuo Fan, nakaramdam ng lamig sa puso na nagdulot ng kapayapaan. Oh, Sovereign, saan po ang Nether Sovereign Seat of Enlightenment? Yumuko siya. Ngumiti ang Child Sovereign at itinuro ang kahoy na kabayo, sakay ka, dadalhin ka nito doon. Oh, iyon. Napakunot si Zuo Fan, Sovereign, wala po ba kayong normal na paraan maliban sa laruan? Medyo. Hindi sapat na Randy? Mayroon akong wooden lion na may royal air kung iyon ang mas gusto mo. Hindi po kailangan yon. Napabuntong hininga si Zuo Fan, hindi tungkol sa engranding itsura, pero medyo nakakatawa ang sumakay sa laruan para makita ang Nether Sovereign. Anong nakakatawa rito? Palagi akong ganito pumupunta. Tumutok ang Child Sovereign, hindi ba sinabi ko, bitawan mo na? Aasahan mo bang maabot mo ang iyong landas habang hawak-hawak ang lahat ng biases sa mundong ito? Sige, kung ayaw mo sumakay, umuwi ka na lang. Hindi, susubukan ko. Nagmadaling humabol si Zuo Fan at sumakay sa kahoy na kabayo. Nakakatawang tingnan ng isang adultong lalaki na nakasakay sa laruan ng bata, ngunit nanatili ang kanyang estilo. Tumawa ng malakas ang Child Sovereign. Huminga si Zuo Fan, Sovereign, siguradong bored ka na sa paggamit ng laro para mang-asar. Pero kakayanin ko ito dahil nirerespeto ko ang aking mga senior. Mas mabuti sigurong panatilihin mo yan sa sarili mo at itaguyod ang kaunting desente na natitira sa iyo, hahaha. Sige, lakad na. Pindot sa puwet ng kabayo, umilo ito na parang shooting star. Nawawala si Zuo Fan bago pa niya namalayan. Ngumiti ang Child Sovereign, nasa kamay mo na ngayon ang Nether Sovereign. Kaibigan, nasa iyo na ngayon. Boom! Nag-alimpo yung malalakas sa pagsabog, nagbitak ang langit at kumulo ang Nether Sea. Huminga ng malalim ang Child Sovereign. Heavenly Sovereign, nandito ka na. Bigla siyang nawala at muling sumulpot sa kalangitan kasama ang 3 iba pang tauhan. May pananabik, tanong nila, kumusta? Nakapasa ba siya? Hindi ba malinaw, nandito naman ako? Tumingin ang Child Sovereign sa kalangitan at sa kumakalat na bitak na may nakapikit na kamao, hanggang kailan ito magtatagal. Tumango ang 3. Ang Divine Eye of the Void Second Stage, Void Annihilation ng Heavenly Sovereign ay idinisenyo upang sirain ang mga hadlang. Isang sovereign path na lang ang natitira, kasama ang Nether Sovereign at Nether Sea, sa palagay namin, aabutin lang ito ng 1 oras. Sa madaling salita, kailangang ipasa ng Nether Sovereign ang kanyang landas ng buhay at kamatayan sa maikling oras na ito bago maging wala ang lahat. Pagtatapos ng Child Sovereign, madilim na ulap sa abot tanaw, may liwanag na sumilip sa gitna ng maulap na langit. Bakit ang bilis ng kahoy na kabayo? Dahil sa malamig na hangin, hindi kaaya-aya ang sakay ni Zuo Fan sa kabayo, nagulat sa bilis nito. Sa ilang sandali, nasa isang malungkot na bundok siya, may stone platform na gawa sa 3 square meter black blocks. Isang kahoy na krus ang nakatayo sa gitna, may pamilyar na tauhan na nakatali at pinipilit na makawala. Ching Cheng. Nagulat si Chu Ching Cheng at humalik sa tuwa, Zuo Fan, Naipit ang isip niya sa imahe ng sakay sa kahoy na kabayo. Saan mo nakuha ang kakaibang sakayan na iyon? Bigla siyang nakabalik sa sarili, Zuo Fan, tulungan mo ako. Darating ako. Mabilis tumakbo si Zuo Fan mula sa kabayo bago ito humiga, ngunit natigilan siya ng sandali lang matapos niyang tumapak sa lupa. Nakita niya ang gray mist mula sa ilalim, humawak sa kanyang mga paa. Apocalyptic Thunder Flame Eye. Pinalabas ni Zuo Fan ang Black Thunder Flame, sinunog ang gray mist na umiiyak sa sakit. Pilyo ka? Sino ang nanggugulo sa aking Seat of Enlightenment? Whoosh!
Habang umiihip ang malamig at nakakatakot na hangin, bumagsak ang kulay abo na ulap mula sa kalangitan, nagbago ito sa isang madilim at matandang mukha na nakatitig sa dalawa ng may kasakiman. Ang aking Seat of Enlightenment? Nagulat si Chu Qingcheng, ibig bang sabihin nito ay siya? Mabilis na yumuko si Zuo Fan, pagbati, Nether Sovereign. Totoo ba talagang Nether Sovereign? Hindi ba siya patay na? Naguluhan si Chu Qingcheng, bakit kung gayon, nag-aagawan ang lahat sa kanyang Seat of Enlightenment? Pinapatay lang nila ang kanilang sarili sa pagtatangkang kunin ang sa may-ari. Hindi niya alam kung paano iisipin ang lahat ng gaaman na iyon. Sinasabing ang 10 sinaunang sovereigns ay bumagsak at ang pagtuklas ng kanilang Seat of Enlightenment ay nangangahulugang pamamana ng kanilang legacy upang maging sovereign. Kung buhay pa ang lalaki at sinusubukan mong kunin ang kanyang mga bagay, siguradong naghahanap ka lang ng kamatayan. Tumingin ang Nether Sovereign at ngumiti ng may pangungutya, ako ang Nether Sovereign, namumuno sa buhay at kamatayan. Hindi ako mapipigilan ng kamatayan. Kung ang aking Nether Sea ay maaaring maglaman ng mga nawawalang kaluluwa, bakit hindi nito ako kayang hawakan? Ha! Tumango si Chu Qingcheng. Oo, ang Nether Sovereign ang patriarch ng lahat ng nawawalang kaluluwa. Kung kaya nitong hawakan ng mga iyon, kayang hawakan din niya ang sarili. Ang mga nasa labas ay sobrang ignorante kung pupunta sa pag-aari ng Nether Sovereign. Pero hindi kami narito para kumuha ng kahit ano, aksidente lang kaming napasok. Napakabagsik ng kapalaran. Senior Nether Sovereign. Aksidente lang po kami napunta rito at nais lang makabalik sa aming mundo. Hindi po namin hangad kunin ang anuman. Sana po'y patawarin niyo kami. Yumuko si Zuo Fan, ayon sa inyong hinihingi, natapos ko na ang 3 pagsubok. Pakiusap, pakakawalan po kami. Tumango si Chu Qingcheng. Ngumiti ng may pangungutya ang Nether Sovereign, pagsubok. Tama, inilatag ko nga iyon upang makita ako ng makapasa, pero hindi nito ginagarantiya na makakalabas kayong buhay. Ang pagkakataon ay hindi kasiguraduhan. Nasa akin ang lahat, ayon sa aking kalooban. Oh, Senior Nether Sovereign, masaya po ba kayo ngayon? Hindi. Bakit po? Tanong ni Zuo Fan at Chu Qingcheng. Nagngit-ngit ang Nether Sovereign, inaasahan mo bang ngumingiti ako habang may mga paslit na sumisilip, sinisira ang aking konsentrasyon? Rumble. Isang malakas na tunog mula sa itaas at naging seryoso ang Nether Sovereign. Ngunit hindi ko kayo paiirali ng mabagsik at bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Isa sa inyo ang mananatili. Isa ang makakabalik. Piliin ninyo. Ako ang mananatili. Pareho silang sumigaw. Tumawa ang Nether Sovereign, hahaha, mabilis iyon. Baka masyado akong naging madali. Sige, narito ang isa pa. Senior, isa kang kilalang sovereign. Paano mo hindi susundin ang iyong salita? Tinutok ni Chu Qingcheng si Zuo Fan, kung isa lang ang makakalabas, hayaan mo siya. Ako'y magiging nawawalang kaluluwa. Nanahimik si Zuo Fan. Alam niya na simple pero komplikado ang problema. Walang nais na maging nawawalang kaluluwa. Ipinakita ng Nether Sovereign ang tanong dahil may solusyon na siya sa isip. Ngumiti ang Nether Sovereign, sinabi ko sa inyo na may pagkakataon kayong makalabas ng buhay. Dahil hindi ninyo ito napili, hayaan niyong tulungan ko kayo. Nagbuga ng 2 kulay abo na sinag ang mata ng Nether Sovereign, bumuo ng malaking butas sa himpapawid. May sigaw at malalakas na tunog mula sa kabila. Nakita nila ang pamilyar na mga tao na tumatakbo, hinahabol ng alon ng mga kaluluwa. Sina He Xiaofeng at Zhao Chen ay hinahabol ng mga kaluluwa ng Nether Sea. Nandoon din si Bali Yuyu. Ano ang ginagawa niya rito? Nag-alala si Zuo Fan. Tumingin ang Nether Sovereign sa kanila, nandoon ang iyong kaaway at kaibigan. Ngayon, isa lang ang maaaring mabuhay, sino ang pipiliin mo? Nanahimik si Zuo Fan. Kung pipiliin niya, agad niyang pipiliin si Qingcheng. Ang kanyang buhay ay kanya, at hindi mahalaga kung ano ang mangyari basta may malinaw na konsensya. Ngunit ang biglaang pagpasok ni Bali Yuyu ay nagpahirap sa desisyon. Mamamatay dahil sa kanya ay magdudulot ng guilt. Wala siyang utang na loob sa sinuman, ngunit naging mas mahirap ang pagpili. Lakad. Tumawa ang Nether Sovereign, hinaipan sila sa dagat ng mga nawawalang kaluluwa. Bam! Nakatagpo si He Xiaofeng ng palma ng isang matandang tao gamit ang sarili niyang kamay, naglabas ng init at dugo, kahit kaluluwa na siya. Demonyo! May mga Saint Souls dito. Napakahirap ng Nether Sea. Oh, Qingcheng, nandito ka. Nakita mo sila? Pinukol ni Zhao Chen ang isang kaluluwa at ngumiti, Steward Zuo, nasaan ka? Hindi namin kayo makita kahit saan. Ayos ka lang ba? Nakangisi si Zuo Fan. Hindi dumaan sa 3 pagsubok ang mga ito, o baka? Para ba sa akin ang mga iyon? Hindi ba lahat ay may pagkakataong makatanggap ng gabay mula sa Sovereign? Whoosh!
Lumitaw ang isang anino at umatake sa likod ni Zuo Fan, ngunit isang sipa ang nagpadala nito sa malayo habang sumulpot si Bali Yuyo sa kanyang tabi, tuwang-tuwa, Zuo Fan, ayos ka lang. Yuyo, may nagsabi ba sa'yo tungkol sa tatlong pagsubok? Anong pagsubok? Pagpasok namin. Hinabol kami ng mga nawawalang kaluluwa, hindi man lang nakipag-usap. Akala ko lang hindi sila marunong magsalita, bakit? Oh, wala naman. Naging seryoso si Zuo Fan, higit pang nagpapatunay na ang mga pagsubok ay para sa kanya. Bukod pa rito, ang tanging paraan upang matagpuan ang Nether Sea ay sa pamamagitan ng globe ni Sovereign yon, kasunod ang tatlong pagsubok ng mga Sovereign. Sinadya ba lahat ito? Ngunit bakit? Dati ay isang ordinaryong demonic emperor lang ako. Dahil ba nahanap ko ang 9 Serenity Secret Records? Nalito si Zuo Fan. Oh, nagising si Zuo Fan sa takot, Ching Cheng. Nakatali pa si Chu Ching Cheng sa cross, hindi makagalaw habang papalapit ang mga kaluluwa na umiiyak. Ching Cheng. Sumigaw din si He Xiaofeng, ngunit masaya sa loob. Magaling, isang dalagang nasa panganib. Hindi ko alam paano siya napunta rito, pero kailangan ko lang iligtas siya at magiging akin ang kanyang puso, pati na rin ito. Tumutok si He Xiaofeng kay Chu Ching Cheng, kumikislap na pilak. Lumitaw ang isang malaking imahe na may 8 espada sa likod. Halos 1,000 metro ang taas. Natatanging kakayahan ng isang saint, sacred body. Mga damned souls, iwan niyo si Ching Cheng. Inabot ng higanteng imahe ang 2 espada at pinuputol. Boom! Lumipad ang mga tornado mula sa bilis at lakas, binura ang lahat sa kanilang daraanan. Tumataas si He Xiaofeng, parang isang makapangyarihang hari. Ngumisi siya sa lahat na may kapalaluan at pagmamalaki. Well, Ching Cheng, cool ako, di ba? Bam! Hindi siya nakapagpakasaya sa sariling pagmamayabang dahil isang mas malaki pang kamao ang bumangga sa kanyang imahe. Itinapon ito sa hangin. Bumagsak siya ng malakas at nagwasak ang kanyang sacred body. Nang inig ang buong katawan ni He Xiaofeng at Palm Ale. Sino ang gumawa niyan? Peste, ang sakit talaga. Huminga si He Xiaofeng at pilit na tumingin pataas, Pipik Saint. May Peak Saint sa Nether Sea? Patay na ba siya? Sa harap niya ay isang napakalaking imahe, may madilim na mukha ng pangungutya, ignorant pipsqueak sa dakilang sinaunang digmaan, kahit mga sovereigns ay bumagsak, paano pa ang ilang pangkaraniwang Peak Saints? Nang-ahas ka bang magyabang sa aking harapan? Hanggal na second layer saint? Naiyak ang puso ni He Xiaofeng. Ang Nether Sea ay teritoryo ng Nether Sovereign, kaya syempre mayroong mga halimaw na kaluluwa. Saint, ano ang gagawin natin? Nagpanik si Zhao Chen sa harap ng ganoong di mapigil ang kalaban at dali-daling lumapit kay He Xiaofeng. Since saint ka, dapat ikaw ang humawak nito, di ba? Bukod pa, siya patay na samantalang buhay ka pa. Kumumpas ang mukha ni He Xiaofeng, nanginginig ang puso niya habang natagpuan ang sarili na hindi makagawa ng anuman. Siya ang batang master ng Sacred Mountain, may mataas na antas ng cultivation na kayang mang-away sa kahit sinong hanggal sa labas ngunit dito. Hindi siya makataas ng ulo sapagkat mas mahina ang kanyang kamao. Bam! Isang tunog ang umalingaw-ngaw habang ang kamao ng Peak Saint ay bumagsak para sa panibagong hampas. Kumislap ang kidlat, may bitak sa espasyo, at may init na lumalabas sa isang butas. Yang energy yan. Sumigaw si He Xiaofeng, yon ang labasan. Gamitin ninyo yon para makaalis. Humph, tama ka. Kahit gaano man kakila ang Nether Sea, laging may liwanag ng pag-asa. Kinuha ng madilim na lalaki ang isang tasa na may mga bamboo sticks at itinapon sa lupa. Ito ang life and death omens, may 10 lamang sa 1,000 may buhay. Manalo at makalabas, matalo at mananatili ka, magpakailanman. Tumitig ng seryoso ang grupo. Sa presensya ng Peak Saint na ito, walang puwang para pilitin ang daan palabas. Ang tanging opsyon ay sundin ang kanyang mga patakaran, subukan ang kapalaran sa mga sticks, at umaasa sa isang payak na pagkakataon ng buhay. Walang sino man ang nakakita ng pag-asa. Ako na ang mauna. Lumabas si Zuo Fan. Ang iba ay nakakita sa sitwasyon bilang isang buhay o kamatayan. Habang siya ay tinangkapang intindihin ang layunin nito. Since inihanda ito ng mga sovereign, dapat ligtas ako. Walang iniintindi, inabot ni Zuo Fan ang isang stick. Nag-alala at natuwa ang iba. Pati si Zhao Chen ay humanga sa kanya. Steward Zuo ay kakaiba. Sayang lang at mababa ang kanyang cultivation sapagkat sa lahat ng iba pa ay namumukod siya. Hindi lahat kaya ang pressure ng humarap sa tiyak na kamatayan. Hindi nila alam na nakahanda na ang laro at alam ito ni Zuo Fan. Ang stick na pinili niya ay may pulang salita. Buhay. Good sign. Tumawa si Zhao Chen, sa 1% lang ng pagkakataon, nakuha niya ang buhay. Ang kapalaran ni Steward Zuo ay lampas sa buhay, hahaha. Anong kapalaran? Iyan ay sako na lang. Nilunok ni He Xiaofeng.
Ang pagpili ng buhay ay nagbaba ng tsansa natin, Hangul. Tinuligsa ni He Xiaofeng. Hindi na may nagnais sumubok pa. Sa huli, lumapit si Bali Yuyu. Ang manipis na stick ay may itim na salita, kamatayan. Bumantong hininga si Bali Yuyu kay Zuo Fan. Tumuloy ang tensyon sa paligid. Buhay ay swerte, kamatayan ay normal. Pero makakamit ko rin ba ang biyaya? Ano pa ang hinihintay ninyo? Huminga ang Peak Saint, ibig sabihin ba nito, sumusuko kayo at pipiliin ninyong manatili sa Nethersea magpakailanman? Tumitig si He Xiaofeng kay Zhao Chen, pumili ka na. Dahil wala namang pagbabago sa order, inabot ni Zhao Chen ang stake ng nanginginig na kamay at nakapili ng buhay. Tuwang-tuwa si Zhao Chen at tumawa. Napakabaliw ang mukha ni He Xiaofeng. Naku, dapat ako na lang. Ngayon mas bumaba ang tsansa. Inabot ni He Xiaofeng ang kamay ng nanginginig, pawis na tumutulo. Ngunit naisip niya at tinuro si Chu Qingcheng, sandali, paano siya makakapili kung nakatali siya? Siya, naghadlang siya at nakatali. Kailangan hayaang may ibang pumili para sa kanya. Ang kanyang kapalaran ay buhay o sirain ang kaluluwa niya dito at ngayon, hindi makalalakad sa Nethersea. Na, lahat ay napahinto sa hininga. Ano ang ginawa niya para karapat-dapat sa ganitong malupit na parusa? Naunawaan ni Zuo Fan ang lahat. Ngunit nanatiling tahimik. Nagningning ang mga mata ni He Xiaofeng at pinili, kamatayan. Napakaitim ng mukha ni He Xiaofeng. Tumawa ang Peak Saint, huwad na Hangul, ilang kaluluwa na ang pinatay mo sa Nethersea? Dapat nakatali ka rin at namatay sa kamay ko. Ngayon na pinili mo ang kamatayan, patay ka na rin. Mabilis na kumislap ang kanyang palad. Sandali, sigaw ni He Xiaofeng. Huminto ang mabagsik na palad, may huling salita ba? Ang stick ay hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Ituro ni He Xiaofeng si Chu Qingcheng. Umiling si Chu Qingcheng, hindi ko siya pinapili para sa akin. Sa kanya yon. Bakit siya pipili para sa kanya? Dahil siya ang aking fiancé. Ako ang magdedesisyon para sa kanya. Hindi kita fiancé. Dumura si Chu Qingcheng at tumalikod kay Zuo Fan. Sumigaw si He Xiaofeng ng may pagmamalaki, suportado ng Sacred Mountain ang master mo at susunod siya sa atin. Palagi kang para sa akin. Lagi kang aking child bride. Lahat ng sayo ay dahil sa akin. Tatanungin mo lang ang master mo pagbalik mo. Huwag, hindi pwede. Umiling si Chu Qingcheng sa galit, takot ka lang mamatay kaya nagsasalita ng kalokohan. Hindi, tama siya. Tumunog ang Peak Saint, pumasok kayo na may kaluluwa sa Nethersea at nagpakita ng yin bodies. Ibig sabihin, ang enerhiya ng inyong kaluluwa ay binabantayan ng Nethersea. Anumang kasinungalingan ay makikita sa yin bodies. Dahil wala namang reaksyon mula sa kanya, totoo ang sinasabi niya. Nanginginig si Chu Qingcheng, nakatungo ang ulo, paano kaya ginawa ng master? Nag-isip si Zuo Fan. Alam nila ang sovereign path niya at gusto nila ito. Ngayon, pwede ba akong pumili para sa kanya? Opo. Hindi pinansin ang wasak na mukha ni Chu Qingcheng, humingi ng paglilinaw si He Xiaofeng. Ngumiti siya na naipagpaliban ng kanyang buhay ng ilang minuto pa. Kaya pumili siya ng stick muli, mas maingat. Pinili ni He Xiaofeng mula sa gitna at hawak ang stick na may pulang salita, tumawa, buhay. Pinili ko ang buhay. Makakabalik ako, hahaha. 3 lalaki ang makakabalik habang mananatili ang babae. Sabi ng Peak Saint, may opsyon din kayong ipasa ang stick sa iba kung nais ninyo. TCH, sino ba ang pipili ng kamatayan kaysa buhay? Walang silbi ang dagdag na ito. Sabi ni Zhao Chen. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mabagsik na ngisi ni He Xiaofeng. Anong ginagawa mo? Wala, gusto ko lang ibigay ang buhay kay Qingcheng. Sagot ni He Xiaofeng ng may kasamaan, bilang fiancé ko, kailangang iligtas ko siya. Sira ka na, ngayon lang mahalaga, kahit kanina ginamit mo siya. Napahinto ang mukha ni Zhao Chen, nagmumura sa loob. Tumingin siya kay Zuo Fan, Saint, bakit mo ako hinahabol samantalang may isa pa siya? Nagningning ang mata ni He Xiaofeng, nagpakita ng malisyosong ngisi kay Zuo Fan. Tumayo ang Peak Saint, kapag napili na, tanging 2 lamang na nagsasagawa ng palitan ang makapipili. Ibig sabihin, ang pipili ng buhay ay dapat gusto iyon, at ang pipili ng kamatayan ay dapat gusto rin para gumana ang kasunduan. TCH, malinaw para sa pumipili ng buhay. Pero paano kung tumanggi ang pipili ng kamatayan? Ngumisi si Zhao Chen, paano mo alam hindi nila gusto? Nilate ng lalaki, karaniwang mga Hangul tulad ninyo ay hindi mauunawaan ang buhay at kamatayan. Nakalimutan nyo ba na binabantayan ng Nethersea ang inyong kaluluwa? Makikita ang inyong tunay na intensyon kahit magsinungaling kayo. Yan ang dahilan kung bakit pinipilit ng Nethersea ang mga kaluluwa na pumasok. Parang ipinapakita mo ang buong sarili.
Huminga si He Xiaofeng at dumura. Zuo Fan, lagi mong gusto si Qing Cheng. Dapat magsakripisyo ka para sa kanya. Hindi, nagbago na ang isip ko. Tumawa si Zuo Fan at tumingin kay Bali Yuyo, gusto kong ibigay ang buhay ko kay Yuyu. Ano, lahat ay nabigla, pati si Bali Yuyu, sa pinili ni Zuo Fan. Hindi ba lagi niyang minahal si Chu Qing Cheng? Bakit? Lumapit si Zuo Fan kay Bali Yuyo at huminga bago niya ibigay ang life stick, hindi mo na kailangan manatili sa impyerno dahil sa akin. Bumalik ka, bibigyan mo ako ng buhay dahil utang ko sa'yo? Mata malaki niyang tinutukan siya. Umiling si Zuo Fan, hindi, yon ay maaaring dati lang. Ngayon, tunay kong nais na mabuhay ka. Sapagkat pinili ng puso, tinitigan ni Bali Yuyo ang Peak Saint ang nagtatanong. Sincere siya, pagtatasa ng Saint. Kinuha ni Bali Yuyo ang sariling death stick at tiningnan si Chu Qing Cheng, naiintindihan ko ang iniisip mo. Kahit nais mo mamatay, igagalang ko ang iyong desisyon. Parehong nagkasundo ang puso. Tapos na ang kasunduan, sabi ng Saint. Ngumiti si Zuo Fan at hinaplos ang balikat ni Bali Yuyo, kinuha ang kanyang death stick at lumapit kay Chu Qing Cheng. Nanoot ang mga luha sa mata ni Bali Yuyo. Nagulat si He Xiaofeng, ano na naman to? Bakit mas hinanggad niya ang death stick kaysa sa buhay niya? Mga hanggal na tulad mo, hindi kailanman maiintindihan ang buhay at kamatayan. Ngumisi ang Peak Saint sa kanila, pagkatapos ay lumitaw sa tabi ni na Chu Qing Cheng at Zuo Fan. Nakabitin ng malaking palad niya sa itaas, pinili ang kamatayan, at ang palad na ito ang sasira sa inyo. Niyakap ni Zuo Fan si Chu Qing Cheng ng may mapayapang ekspresyon, magsisisi ka ba sa kamatayan natin? Hindi mahalaga kapag ang buhay at kamatayan ay hindi makapaghihiwalay sa atin. Ngumiti pabalik si Chu Qing Cheng at huminga. Medyo may lungkot lang dahil hindi ko alam kung saan ako nagmula. May ipinagawa akong mag-imbestiga. Malalaman natin agad kung makaligtas tayo. Dahil hindi mahalaga ang kamatayan, hindi rin mahalaga ang iba pang bagay basta kasama kita. Bulong ni Chu Qing Cheng. Boom! Bumagsak ang malaking palad, naglaho ang dalawa sa isang maliwanag na liwanag, patay na. Pinanood silang naglaho ng lahat, pagkatapos ay umiling si Zhao Chen, pumunta ako sa Nethersea pero wala akong nakuha, natalo pa ang aking dalubhasang katulong. Crap, ikinumot ni He Xiaofeng ang mga kamao. Mas malala ang sitwasyon ko kaysa sayo. Alam mo ba kung gaano kahalaga si Chu Qing Cheng? Ayon sa sinauna at pira-pirasong tala ng Sacred Mountains, pwede siyang maging sovereign. Isang napakalaking pagkawala ang pabayaan siyang mamatay dito sa Nethersea. Hindi ko dapat siya dinala. Akala ko makakatulong siya sa paghahanap ng Sovereign's Domain, pero pinukpok ni He Xiaofeng ang manggas at umalis. Pinanood ni Bali Yuyo ang kanilang paglaho ng may mapait na ngiti. Tumawag ang Peak Saint bago siya umalis, sandali. Ano yon? Nakakunot ang noo ni Bali Yuyo. Ang daw ay bumababa at ang wakas ng lahat ay malapit na. Ang tanging pag-asa ay kay Zuo Fan. Nakita ko ang iyong tapat na puso sa kanya, kaya mapagkakatiwalaan kita. Nais ng Nether Sovereign na tanungin ka kung tutulungan mo siya. Hindi pa siya patay? Sigaw ni Bali Yuyo. Muling lumitaw sina Zuo Fan at Chu Qing Cheng sa stone platform, binabantayan sila ng Nether Sovereign na tumango. Ang mga nabubuhay ay natatakot sa kamatayan, ngunit iyon ay simpleng panghihinayang sa mga bagay na kailangan nilang isuko sa pagtanda, sa mga bagay na hindi nila magagawa. Kapag pinakawalan ng lahat, nawawala ang kahulugan ng buhay at kamatayan. Zuo Fan, nakapasa ka sa huling pagsubok. Salamat Sovereign, sa iyong karunungan. Bumaba si Zuo Fan, ngunit hindi po ba kayo nag-aalala na tiyak na hindi ninyo ako papatayin? Nagtaas ng kilay ang Nether Sovereign, papatayin. Akala mo ba hindi ko yon naisip? Maliban sa tatlong Guardian, ang ibang taga-subok ay sina Zuo Yifan mula sa iyong puso at ang Peak Saint. Wala sa kanila ang naging magaan sa iyo. Kung hindi mo naunawaan ang Tyrannical Path, hindi ka makakapasa sa unang pagsubok. Hinawakan mo ang intent ng kamao niya at kahit hindi mo naramdaman, nasa gulo ang katawan mo. Kung may isa pang hampas, magigiba ka at mananatili ka sa Nethersea magpakailanman. Nanginginig si Zuo Fan sa takot. Sa ikalawang pagsubok, kung nanalo si Zuo Yifan, hindi ka na ikaw. Mababalik sa simula ng pagiging demonic emperor sa Sacred Domain. Mawawala ang 100 taong karanasan sa Mortal Domain. Nagpatuloy ang Nether Sovereign, sa ikatlong pagsubok, laro lang ba ang ginawa ng Child Sovereign? Hindi mo ba napansin kung paano ka nakatayo ng 4 na oras sa walang tigil na pagtakbo? Napagod ang iyong isip. Kung hindi mo naintindihan ng path, nasayang ang kapangyarihan ng Spirit King Soul mo sa kamatayan. Napanganga si Zuo Fan. Laging inisip na paraan lang ito ng pagtuturo, hindi alam ang nakatagong panganib. Pinagtawanan ng Nether Sovereign.
Ang 3 pagsubok at 5 taga-subok, ipinasa sa iyo ang kanilang path at handa ring patayin ka. Walang libre sa mundong ito. Mas malaki ang panganib, mas malaki ang gantimpala, palaging kaakibat ng presyo. Seryoso silang magturo sa iyo, handang ibigay ang lahat kahit pati buhay. Ang tanging paraan upang magturo ng tunay ay ibigay ang lahat upang maunawaan mo sila. Katulad ng huling palad, hindi ka nito tinamaan, kundi ang puso mo. Kung hindi mo pinakawalan ng lahat ng alalahanin. Kahit na sa pagkakaasa sa swerte, nabasag ang iyong kaluluwa. Wala itong kinalaman kay Miss Chu, ito ay sa iyo lamang, hahaha. Napakalamig sa gulugod ni Zuo Fan na namangha kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Masyadong mapaglaro ang mga sovereign, itinatago ang kamatayan sa kanilang ngiti at nakalilito. Ngumiti ang Nether Sovereign. Rumble. Nanginginig ang langit, bumagsak ang tunog sa kanilang mga tenga. Nagmadali ang Nether Sovereign, Zuo Fan, pagbalik mo, pagtuunan ng pansin ang aking life and death path. Pati ang iba pang 3 path. Nasa iyo ang lahat upang pigilan ang wakas ng lahat. Wakas ng lahat? Nagulat si Zuo Fan, ngunit pumasok sa kanya ang prismatic glow mula sa Nether Sovereign. Nagwasak ang madilim na langit at sumiklab ang gintong liwanag mula sa mataas na kalangitan. Sumigaw ang Nether Sovereign, go! Hinaampas sila ng malakas na hangin at naglaho sa paningin. Tumingin ang Nether Sovereign sa gintong liwanag sa itaas at humuni. Dumating ng iba pang taga-subok, seryoso ang mukha. Heavenly Sovereign, sa kabila ng lahat ng taon, nagawa mo pa ring makalusot. Hahaha, hiningi ninyo ito, di ba? Naglabas ang langit ng gintong alon at lumitaw ang napakalaking mata na may 12 gintong singsing sa gitna. Hindi mo pwedeng lusubin dito ng may 4 mong sovereign path na humahad lang sa akin. Pero kinailangan mong maging suicidal at lampasan ang lahat. Suicidal? Makmak ng unang guardian, matagal na kaming patay. Lahat dito ay mga kaluluwang nag-aalab sa kanilang path. Paano yun pagiging suicidal? Nakatuon ng malaking mata sa kanya, Tyrant Sovereign, Shadow Sovereign, Child Sovereign, Nether Sovereign, at Rebirth Sovereign. Alam ninyong mga kaluluwang nag-aalab kayo, bakit patuloy na lumalaban sa akin? Hindi ko ito ginagawa sa sarili ko, kundi para sa daw ng mundo. Pero nakakatakot ang path mo. Sabi ng matandang mangingisda, ang mundo ay yin at yang, kinikilala ang mabuti at masama sa loob ng hangganan, walang labis. Lahat ng nilalang may karapatang mabuhay. Pinagtawanan ng Heavenly Sovereign, ang daw ang pundasyon ng lahat, itinapon kapag dumating ang demonic path. Ang mundo ay nadumihan, hindi na pinapansin ang daw. Nakakatakot ay ang mga demonyo sa sangkatauhan. Bilang Heavenly Sovereign, ako ang maninindigan sa langit upang ipatupad ang daw sa pamamagitan ng paglilinis ng mga demonyo. Dahil dito, lahat kayo na isinilang sa demonic path ay aalisin. Hindi kami demonic cultivators, kundi tao, kayo ng daw. Sabi ng Nether Sovereign, hinahanap namin ang kabutihan sa tao, ngunit hindi mo nakikita ang tama sa mali. Kaya naman magkaiba tayo ng landas. Talagang magkaiba tayo. Gagamitin ninyo ang demonic path upang pagsamahin ang 10 path laban sa aking heavenly path. Ngunit mapapaso ang lahat ng pag-asa ninyo. Ako ang magsasama-sama ng mga path, hindi kayo. Pinagtawanan ng Heavenly Sovereign, Palem, mga matandang kaibigan. Cleanse. Nagliliwanag ang malaking mata sa 11 gintong singsing. Naglabas ng alon ng liwanag. Bigla na lang nawala ang Nether Sea sa kabila ng tahimik na mukha ng Nether Sovereign. Heavenly Sovereign, mabibigo ka. Ang aming mga path ay magpapatunay. Whoosh! Isang anino ang dumulas sa ilalim ng nagliliyab na araw bago tumama sa katawan ni Zuo Fan. Humagulgol siya at umubo ng dugo, tama si Senior Nether Sovereign. Hindi ko man naramdaman, pero sira na ang katawan ko mula sa mga suntok ni Senior Tyrant Emperor. Damdamin niya ang matinding sakit sa bawat bahagi ng katawan at huminga ng malalim. Nagpakaseryoso talaga ang mga senior sa pagpapasa ng kanilang path, handa pang patayin ako kung kinakailangan. Kuya Zuo, isang sigaw ang dumating. Nasa katawan mo na ang kaluluwa mo. Sabi ni He Xiaofeng at Zhao Chen na namatay ka at si Sister Qingcheng sa Nether Sea. Sobrang natakot ako. Salamat na lang dumating si Sister Yuyo at sinabi na Majay gising ka. Tumingin si Zuo Fan kay Xuanga at ngiti niya. Tumingin siya sa paligid ngunit tanging mga kasapi ng Luoklan lamang ang nakita niya. Saan ang iba at si Qingcheng? Narinig ng grupo ng Ruby Cloud Sect ang pagkamatay ni Sister Qingcheng at kinuha ang kanyang katawan. Hindi man lang tiningnan ng Demonic Emperor at ni He Xiaofeng ang iyo habang umaalis sila. Ngumiti si Xuanga. Tumango si Zuo Fan. Dalawa lang ang iniintindi ang sarili, walang pakialam sa iba. Ngayon na bumalik ang kaluluwa ko, bumalik na rin ang kay Qingcheng. Baka subukan ni He Punk na puwersahin siya kapag nalaman niyang buhay pa siya.
Sayang, hindi ko naalis siya sa Nether Sea. Huminga si Zuo Fan at tumingin sa paligid, nasaan si Yuyu? Hindi ko siya makita. Ngayon mo lang naisip siya. Kumurot si Shuanga sa kanya, may gagawin si Sister Yuyu at hindi mo na babalik sa clan. May gagawin? Ano ba ang magagawa niya kung hindi pa niya kilala ang sacred domain? Nakakunot ang noo si Zuo Fan pero hindi na pinilit alamin. Kilala niya ang ugali ni Yuyu at kakayanin niya ito. Bumalik na tayo. Siguro may sariling plano siya. Sabihin ba natin kay Demonic Emperor? Bakit pa? Nagniningning ang mga mata ni Zuo Fan, marami akong natamo mula sa Nether Sea at gagamitin ito upang umunlad. Wala akong panahon sa iba. Paglabas ko, aayusin ko ang mga geezers na yon. Humph. Tumango ang iba, handa nang lumaban. Matapos ang mga tahimik na taon, handa na si Steward Zuo na hampasin ang 8 Emperors. 3 buwan nang lumipas, nasa pribadong silid si Zuo Fan sa manor ng Luo clan, agad na pumasok sa sandaling dumating. Naiwan sina Luo Yunchang at iba pa, nawawala ang kanilang magaan na disposisyon. Tumango sina Dan Qingchen at ang mga matanda, siguro may nakuha siya mula sa Nether Sea. Dapat sumama rin ako, hahaha. Oo, mukhang napakalaki ang nakuha niya dahil sa bilis ng kilos niya. Naiinggit sila, aba, ito ang domain ng isang supreme expert, puno ng yaman. Ang bata ay masyadong bias, 2 lang ang dinala niyang babae upang itago ang kanyang lakas. Talagang nami-miss namin. Tumango ang iba. Hindi pinansin ni Zuo Fan ang mga usap-usapan sa labas at naglatag ng defensive array bago umupo ng cross-legged sa kama, pinagmumuni ang lahat ng nangyari sa Nether Sea. Ang suntok ng Tyrant Emperor, laban ni Zuo Yifan, kilos ng Child Sovereign, at pag-atake ng Peak Saint. Pati ang huling babala ng Nether Sovereign lahat ay dumaloy sa isip niya habang lumalakas ang kanyang enerhiya. Bumuga ang prismatic glow mula sa katawan ni Zuo Fan. Walang makapigil sa array, dumaan ang liwanag at pininturahan ang langit. Ano yon? Namangha ang usisero sa labas habang nakikita ang langit na kumikislap ng maraming kulay. Unti-unting namatay ang kanilang mga sigaw habang nadarama ang init at ginhawa mula sa liwanag. Tumibok ang puso ni Dan Qingchen, nanginginig ang boses. Pangasiwaan mo ako, mag-a-advance ako. Dali-dali siyang pumasok sa kanyang silid at umupo upang gamitin ang prismatic glow at maabot ang Emperor Stage. Peste, yun ang linya ko. Nagmadali rin si Merong Lai, mag-a-advance rin ako. Iiwan ko ang pagbabantay sa inyo, mga kapatid. Akala mo ba iba kami? Hayaan natin ang sino mang gustong magbantay kasi hindi ko gagawin. Pumunta rin si Uyang Ling Tian. Napakalinaw, nag-a-advance ng mag-isa. Paano kami? Oo, pareho tayo. Napakabihirang pagkakataon nito na hindi dapat palampasin. Oo, mag-a-advance na tayo lahat, walang magbabantay, lahat ng kasapi ng Luo clan sa lungsod ay naramdaman ang prismatic glow sa itaas, tumataas ang kanilang lakas. Wala nang oras sa iba pa, nagpunta sila sa kani-kanilang silid upang isara ang mga mata. Ang buong lungsod, daan-daang libong tao, naging tahimik na parang ghost town, walang iilang simoy ng hangin. Ano ba ang nangyayari? Tumitig si Bailey Jingtian sa kahangahangang tanawin at ngumiti, Thunder Sword King, ito na ang pagkakataon natin. Lahat sila ay wala at walang nagbabantay kay Zuo Fan. Patayin natin siya para sa ating imperyo. Tahimik lang ang sagot. Tumingin si Bailey Jingtian at nakita na wala rin si Bailey Yulei. Ikaw rin. Nag-aalab ang galit ni Bailey Jingtian bilang Sword Kings ng Sword Star Empire, hindi ba matagal na nating sinusubaybayan si Zuo Fan para patayin? Walang silbi. Ako na lang ang gagawa. Tumapak siya ngunit 2 hakbang lang ang nagawa bago nabighani sa prismatic lights. Nawala ang galit. Bumalik ang katahimikan. Parang nawawala ang sama ng loob, pero bakit? Pakiramdam ko'y dapat mag-cultivate, alam kong mag-a-advance ako kung gagawin ko. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Umupo si Bailey Jingtian at nag-meditate. Sumayaw ang prismatic light sa ibabaw, nagbibigay liwanag sa lahat. Walang isa mang citizen ang napalampas ang pagkakataon. Boom! Sa isang malaking pagsabog, umalingaw-ngaw ang Dragon Cry. Lumipad ang Dragon Soul ni Dan Qingchen, nagliliwanag ng gintong kulay kasama ang isang 300 metrong espada. Nabuo niya ang Imperial Mark ng napakabilis. Sumabog ang kanyang kapangyarihan, lumalaki ng husto. Pumasok siya sa Emperor Stage sa ilalim ng prismatic light at hindi tumigil. Boom! Kasunod ni Dan Qingchen, nagsunod ang 12-dosenang aura sa lungsod, naglalabas ng gintong aura sa langit. Nag-advance rin sina Merong Lai at iba pa. Naabot ni Luo Yunhai at mga young guards ng Luo clan ang Spirit King stage. Tumalon si Luo Saifan at ang mga juniors ng 2 stage hanggang Genesis stage. Lahat ay tuwang-tuwa at namangha. Kahit sa napakagandang espiritual na enerhiya ng Sacred Domain, napakabilis pa rin.
Ang tanging paliwanag ay ang mystical prismatic light mula sa silid ni Zuofan. Alam nila na ito ay kamangha-mangha. Ang mag-cultivate sa ilalim ng gayong liwanag ay paraiso. Kaya nagpatuloy sila kahit nakarating na sa mataas na stage, tinatawag sila ng makukulay na ilaw at ibinubulong ang malalalim na lihim ng mundo na nagpapalakas sa kanilang Yuan Qi. Elder, sa unahan ng base ng Luo Clan. Whoosh! Isang dosenang tao ang dumagsa sa malinaw na langit at dumapo, pinangunahan ng isang maskuladong lalaki sa kanyang 30 taon, itinuturo ang direksyon ng prismatic glow. Nakatanggap kami ng balita mula sa gambling town na ang clan ay nagre-refine ng espada mula sa dragon scale doon. Nabigla ang matandang lalaki sa kanyang tabi, yan ay, ano yon? Nagkunot brow ang isa pang elder na may pulang buhok sa loob ng 32 milenyo ko. Hindi ko pa nakikita ang ganitong pangyayari kahit saan sa sacred domain. Alam ng buong mundo na sino mang nag-refine ng sandata gamit ang lahi ko ay mararamdaman ang aming galit. Pero ang clan na ito ay nagpakitang tao lang sa kanilang dragon sword nang walang takot. May sumusuporta ba sa kanila? Oo, lumapit ang isa pang elder na may itim na buhok, kumikislap ang mga mata, hindi tama ang pakiramdam ko. Hindi ka panipaniwala ang Luo Clan, may kakaibang ginagawa sila. Ang lokasyon nila ay sakop ng misteryosong phenomenon. Mag-ingat tayo. Tumango ang iba. Ngumiti ng bahagya ang maskuladong lalaki, lumapit at yumuko, Elders Bailong, Chilong, Heilong, sobra ang inyo. Iyon lang naman ay bahaghari. Narinig ko, may proteksyon sila mula sa demonic Emperor Zhao Chen. Paano yun magiging malakas na suporta? Bukod dito, ang pinakamalapit na makakasama nila ay ang 7 Sacred Mountains. Pero aakalain ba ng matatandang iyon na pakialaman tayo? Hindi kami natatakot kahit 3 sa mga mountains ay magkasama. Pero para sa lahat ng 7, nag-isip si Bailong, mas mainam na maging maingat. Madaya at tuso ang mga tao. Paano kung iyon ay paraan ng 7 Sacred Mountains para haminin tayo sa digmaan? Huwag kalimutan ang nakaraan, kalahating milyong taon na ang nakalipas sa Fountain of Youth, nagdulot ng malaking pagkawala sa aming lahi. Mapalad kami dahil sa aming matatag na paninindigan, inisip nilang kaya naming ilubog sila kasama namin at nakaligtas kami sa karagdagang pagkalugi. Dahil dito, kailangan tayong maging maingat sa biglaang hamon mula sa clan na ito. Alalahanin ang nakaraan. Tumango ang iba habang nagsabi ang maskuladong lalaki, susubukan ba natin sila? Kung may expert sa kanila, kailangan nating pag-isipan. Kung wala, sapat na ako para tapusin sila. Hindi ako natatakot kahit sa 8 Emperors, ano pa ang maliit na clan na ito. Hindi pwede minsay hamakin ng dragon ang kanyang pride. Tinutuligsa tayo ng mga tao. Tumango ang 3 elder. Nagtuon ng maskuladong lalaki at yumuko bago sumugod. Bago pa man siya lumapit, isang biglaang pagsabog ang nagulat sa kanya. Isang draconic cry ang nag-anunsyo ng paglitaw ng prismatic dragon, naglabas ng gintong aura. Nahati ang dragon sa 5, bawat isa may sariling kulay. Umuna sila sa himpapawid at naglabas ng itim na enerhiya sa anyo ng butas. Nang magsama ang gintong aura, ang mga dragon ay nagsama-sama ang ulo at buntot, bumuo ng balangkas ng itim na salamin. Ito ang Imperial Mark ni Zuofan, ang Heaven Devo Uring Wraith Mirror. Bumagsak ang itim na salamin sa silid ni Zuofan at nawala, kasunod ang pagkawala ng prismatic lights. Napatingin ang lahat sa malinaw na langit at napabuntong hininga. Saan na ang mga ilaw? Hindi ba pwedeng mas tumagal pa? Kulang pa ang kasiyahan namin. Nang suriin nila ang kanilang cultivation, tumaas ang kanilang kagalakan. Lahat ay lumakas ng husto. Si Dan Qingchen, Merong Lai at ang iba pang matatanda ay ngayon peak emperors. Kahit ang 8 emperors ay wala ng silbi sa kanila. Bilang mga tagapagmana ng Sword Sovereign at dumaan sa baptism ng 4 na sovereign paths ni Zuofan, para sa kanila, parang mga bata na lang ang 8 emperors. Kahit ang mga pinili mula sa Sacred Mountains ay hindi makakaya sa pundasyon nila. Diyos ko, sabi ko nga ba, bahaghari lang yon? Hamupa ang maskuladong lalaki at nagsabi, isa itong tao na bumuo ng Imperial Mark. Bakit may Dragon Soul siya? Nako, ninakaw ng punk ang aming dragon power para buuin ang kanyang kaluluwa. Paano niya nagawa ito sa aming pagmamasid? Nalito ang maskuladong lalaki, pero sumugod siya sa lungsod sa galit. Isang simpleng tao, ninakaw pa ang kapangyarihan naming dragon at ginamit pa bilang sandata. Kailangan silang mapatay. Ang kanyang galit ay nagdulot ng pagkakatingala kina Dan Qingchen at iba pa. Nagtuon sila sa maskuladong lalaki na sumugod sa lungsod, maliit na Luo Clan, may tapang kayo. Wawasakin ko kayo lahat. Pinalaya ang Peak Emperor Power, bamaha ang lungsod ng kanyang poot. Noong 2 araw lang ang nakalipas, mahihirapan ng Luo Clan laban sa isang ganitong kalaban. Ngunit ngayon, ang mga Spirit Kings ng Luo Clan ay Peak Emperors na rin.
Isang emperor na nagpapakita dito? Walang anuman. Saan nanggaling itong tao? May tapang siya. Bulong ni Dan Shen sa iba. Ngumiti si Merong Lai, puno ng battle spirit sa ganyang perpektong test subject, bakit hindi natin gamitin siya para hasain ang ating bagong emperor strength? Sa umasang ayon. Tumango ang lahat, may ngiting pilyo. Natuwa rin si Bailey Yulei. Pero una, gumawa ng linya. Hindi pwedeng isa lang ang humawak sa kanya. Gaya ng dati. Ngumiti si Merong Lai kay Li Jingtian, ang orihinal na venerables ng Luo clan muna, tapos kami, hahaha. Huwag kang mag-alala, hahaha. Inipit ni Li Jingtian ang mga kamay, puno ng battle lust, sumugod sa city limit, ako ang kalaban mo. Tumango ang maskuladong lalaki, Peak Emperor, mabuti. Hindi ko akalain na ang maliit na clan ay may isa. Sayang, tao ka lang. Ang mga dragon ay 10 beses na mas malakas. Humph, dragon ka? Nabigla si Li Jingtian pero natuwa sa hamon, astig. Laban tayo ng todo. Ulitin mo, sinasabi nila na ang dragon ang pinakamalakas sa katawan. Ako rin ay body cultivator, kaya laban tayo. Tumawa si Li Jingtian at sumugod sa maskuladong lalaki, suntok na may takip na itim na enerhiya. Bam! Isang malupit na shockwave ang kumalat, nagbaluktot ang espasyo. Tumama ang suntok ni Li Jingtian sa nakabukang kamay ng kalaban, naglabas ng malupit na hangin. Napanginig ang katawan niya sa lakas ng suntok. Huminga ang maskuladong lalaki, hindi ko akalaing pwedeng maasa ang katawan ng tao ng ganito kalakas. Sayang lang, tao ka lang. Walang training ang makakatulong sa laban kontra sa dragon. Boom! Inalag ng maskuladong lalaki ang kamay at itinutok si Li Jingtian pabalik ng 12-dosenang hakbang. Ang mga mata niya ay puno ng pagkabigla at saya. Grabe ang lakas ng dragon. Old Li, gamitin mo ang Imperial Mark. Hindi ka hayop, kaya huwag lang katawan ang gamitin. Tao tayo, martial arts ang advantage natin. Isang sigaw ang nagmulat kay Li Jingtian mula sa frenzy, Qiuyanhai. Tumango ang iba. Nilate ng maskuladong lalaki, tama ang kaibigan mo. Isang simpleng tao ay hindi kayang talunin ng dragon sa raw power. Kaya kayong mga tao ay sobrang proud sa Imperial Mark. Kung mamamatay bago ito gamitin, pahiyakan ko kayo, hahaha. Umaasa ang nasa ibaba sa inyo para protektahan sila gamit ang Imperial Mark. Ano bang alam mo? Pinapabilis nila ako para matapos agad at makuha nila ang pagkakataon. Lalo na ang mga Sword Kings. Pagdating nila, wala ka ng laban kahit dragon ka pa. Sila ang tunay na halimaw. Isa ka lang freak of nature. Huminga ng malalim si Li Jingtian at gumawa ng senadorias gamit ang Imperial Mark na ngayon lang niya nabuo. Sinubukan niya ang sarili, pero ang kalaban niya naghihintay pala na ipakita niya ang pinakamahusay niyang kakayahan. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Ito ang Luo Clan, tahanan ng mga halimaw at demonyo. Ang nasa ibaba, hindi ka makakain ng sabay at ilalabas ka lang muli. Imperial Mark, Heaven Crush ang Black Dragon. Nagpilipit ng mata si Li Jingtian habang ginagawa ang mga senadorias at sumigaw. Sa isang kisap, isang napakalaking itim na dragon ang umikot sa paligid ng kasing laking seal sa mataas na langit. Itinutok ni Li Jingtian at sa isang draconic na sigaw, bumangga ang dagat ng dragon sa maskuladong lalaki. Nang inag at nabaluktot ang espasyo sa paligid dahil sa kanyang kapangyarihan. Lumaki ang mga mata ng maskuladong lalaki sa labis na kapangyarihan at itinaas ang lumalaking braso. Bam! Ang braso ng Peak Emperor Dragon ay bumangga kay Li Jingtian, nagdulot ng malakas na shockwave, ngunit hindi siya natitinag. Ang espasyo mismo ang nagdala ng tindi ng kanilang kapangyarihan, patuloy na naglabas ng kumikislap na alon. Tumugis ang mata ng maskuladong lalaki sa gulat. Namangha siya kung paano nagkaroon ng lakas si Li Jingtian na makipagsabayan sa kanya. Sinasabi na ang Imperial Mark ng tao ay hindi matitinag, parang katawan ng isang spiritual beast. Siya naman, dragon. At ang pagtatapos ng laban sa isang tao na tabla lamang ay magdudulot ng kahihiyan. Namula ang mukha ng maskuladong lalaki. Crap! Nanginginig ang kanyang katawan, lumaki ang mga mata habang tumutulo ang pawis. Pinilit niyang itulak at ibinalik ang mark. Nanginginig si Li Jingtian at umubo ng dugo, panalo ka sa round na ito, pero sa susunod, akin na. Humph, hindi ka rin pangkaraniwan. Ito ang unang pagkakataon na isang tao sa parehong level ang nakabasag sa braso ko. Tumingin siya sa nanginginig niyang kanang braso at sabi, sayang, walang pangalawang round. Kaya ako pang lumaban kahit may sugat sa braso, pero ikaw ay nasugatan ng mas malala, pinahina ang Imperial Mark mo at itinakda ang kapalaran mo. Kapag wala ka, walang eksperto ang Luo Clan na magtatanggol, hahaha. Nagbigay si Li Jingtian ng walang kwentang tingin at lumipad pababa. Hindi ako tunay na tagapagtanggol ng Luo Clan. Dumaan lang ako para sa sport, hindi para mamatay. Bukod dito, marami pang iba na pwedeng talunin siya.
Kailangan lang tiyakin na hindi ka papatayin ng mga freaks para makapag-spar ako sa'yo. Lumiko si Li Jingtian kay Qiu Yanhai, ikaw na. Old Li, bakit ka lumalaban ng todo sa spar? Hindi ba ito tungkol sa iyong sugat? Wala kang dapat sirain na braso niya. Hindi ba magiging one-sided ang spar ko kung hindi ko ilalabas lahat? Tumigil ka sa pagmamalaki. Isang kamay lang ang sapat para labanan ka niya. Sige, simulan mo na. Sabi ni Li Jingtian at huminga ng malalim. Nagulat ang maskuladong lalaki. May isa pang mas malakas? Ang Luo Clan ay iba talaga kung mayroon silang dalawang peak emperors. Hindi makapaniwala ang maskuladong lalaki hanggang sa lumipad si Qiu Yanhai sa kanyang harapan. Ngumiti si Qiu Yanhai at yumuko, unang ikaw. Humph, panaginip mo lang na kaya mo akong talunin ng dalawa. Ang tanging pagkakataon mo ay sabay tayong umatake, imbes na mamatay sa paghamon mag-isa. Sumugod ang maskuladong lalaki. Kitang-kita ang kaba sa posibilidad na sabay silang dalawa laban sa kanya. Gusto niyang tapusin ito agad. Mabilis nga ang spar. 3 minuto ang lumipas, si Qiu Yanhai ay huminga ng mabigat. Mapatla ang mukha at damyugo sa bibig. Bomb 1 siya, malakas nga ang dragon. Talo ako. Kumunat ang mukha ng maskuladong lalaki, nakaababa habang nakatitig sa singed na palad. Sira na ang ibang braso ko. Anong nangyayari sa Luo Clan? Paano sila nagkaroon ng dalawang eksperto sa level ng 8 Emperors? Sa kabutihang palad, wala nang ikatlo na lalabas. Hey, sino ang susunod? Nanginginig ang puso ng maskuladong lalaki sa tanong ni Qiu Yanhai. Whoosh! Lumipad sa harap si Zhu Qingzhen na nakasuot ng puti. Tiningnan niya ang mga nasirang kamay ng kalaban at sinabi kay Qiu Yanhai, hindi ba ito spar? Bakit todo laban tulad ni Old Li? Paano ako mag-e-ensayo laban sa handicap na kalaban? Hindi ko mag-gauge ang Imperial Mark ko ng ganito. Pasensya, honey, bigla ang galit lang yon, hihihi. Ngumiti si Qiu Yanhai ng guni. Nag-e-ensayo ka? Ginagamit mo ako bilang punching bag? Napansin ng maskuladong lalaki si Zhu Qingzhen sa Peak Emperor stage at sumigaw, ilan ba talaga ang emperors ninyo? Lahat ng nandito. Itinuro ni Zhu Qingzhen ang grupo sa ibaba at lumipad silang lahat, dosenang peak power sa daan-daang tao. Nanginginig ang mukha ng maskuladong lalaki sa nakakatakot na aura. Mga halimaw, paano nakipagsabayan ng mga ito sa 8 emperors sa ganitong level? Ito ang dahilan kung bakit hinarap nila kami. May kapangyarihan kayo, pero handa kaming hindi pamalya. Sumigaw ang maskuladong lalaki. Nagulat ang mga tao at nakita ang kanyang smug na ngiti, humph, kahit ilan man kayo. Mamamatay kayong lahat, hindi ako nag-iisa. May 22 peak experts sa tabi ng 3 elder. Bawat isa ay kasing lakas ko. Wala sa inyo ang makaliligtas. Ano? Sigaw ng grupo. Ngumiti ang maskuladong lalaki, natakot ba kayo? Astig. Marami pang sparring partners, hahaha. Nagdiwang ang grupo, puno ng excitement at thrill ng labanan. Napatingin ang maskuladong lalaki sa pagka-dumbstruck na wala na ba kayo sa sarili? Saints ang elders namin. 22 peak emperors din kami. Ano ang nakakatawa? Natuwa lang kami kasi dumating ka sa oras na naging emperors na kami para subukan ang sarili, hahaha. Napabuntong hininga si Merong Lai, inisip namin na isasama ka namin sa spar dahil peak emperor stage dragon ka, dahil mas malakas ang dragon kaysa tao at dapat sa standards namin. Pero tingnan mo, 2 bouts lang at ganito na ang kinalabasan mo, hindi ka pwedeng training material. Para subukan ang sarili, saints ang kailangan. Kaya natuwa kami nang dumating ang elders mo. Pero paano namin hahatiin? 3 lang sila. Tanong ni Winesword Immortal. Sabi ni Dan Qingchen, hindi pwedeng normal ang Dragon Saints. 3 o 4 laban sa isa para hindi kailangan maghintay. Tumango ang Sword Kings. Iwan ang pinakamalakas sa akin sandali. Tumingin ang grupo at nakita si Sword Child, ako ang espada ng ama at umabot sa Peak Emperor stage dahil sa kanyang inspirasyon. 2 Dragon Saints. Walang problema. Iwan sa akin kapag napakahirap na. Ngunit napalingon siya sa mga mata ng iba at tinignan siya ng pangit. Hindi namin ibibigay sa iyo ang pagkakataon. Young Master, manood ka na lang sa gilid. Tigas ng ulo ninyo. Lumiko si Sword Child. Nakangiting nagulat ang maskuladong lalaki. Tao ba talaga sila? Dapat kaming wasakin pero ginagamit nila kaming sparring partners. Ganun ba sila kalakas? Dumurog ang paniniwala ng maskuladong lalaki. Ano bang nangyayari sa henerasyong ito? Kailan ba naging mas malakas ang mga tao kaysa sa dragon? Whoosh! Lumitaw ang dosenang tao, pinangunahan ng 3 Dragon Elders. Sabi ni Elder Bailong, ano ang nangyari? Nakakita ka ba ng eksperto at humingi ng tulong? Nanginginig ang maskuladong lalaki, itinaas ang mga nasirang braso at itinuro ang daan-daang tao sa harap. Napatingala ang elders. Bakit marami ang emperors? Parang 8 emperors, faction.
Hindi. Kahit sila wala pang ganito karami ng peak emperors. Nanginginig ang mga elders, parang tinutuklaw ng 10 tao na nakatitig sa kanila na parang biktima. Ano ang nangyari sa atin? Sandali, kailan naging ganito ang tingin ng tao sa dragon? Dragon Saints din tayo.